lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. O Father, Belated happy birthday, Kagawad. Birthday po niya kahapon. Nakakita na po ba kayo ng mga taong panay na parang laging galit? Hindi po basta simpleng nakasimangot lang. Ito po yung mga taong padaskol kung magsalita, laging pagalit kung sumagot. Ito po yung mga taong hindi rin marunong ngumiti. Hindi alam kung paano maging masaya. Hindi alam kung paano maging maligaya. Gayong ang ngumiti, wala namang bayad, libre, pero hindi kayang magawa. Sa tansya ko, ganito po ang mga taong ito sapagkat galit sila sa kasayahan. Ayaw nila ng mga taong maliligaya. At lalong hindi sila masaya kapag nakakita sila ng mga taong nagsasaya. Hindi nila matanggap na sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, may dahilan pa rin para maging maligaya. Alam nyo, itong aking halimbawang ito, it speaks very well of us as Filipinos. No? Pansinin ninyo, no? Kapag merong disaster, merong dumaang camera, no? Nagkakawayan yung mga tao. Dito na lang po sa sunog, no? Nung unang gabi po na pumunta po ako, no? Walang kuryente, walang tubig, pero yung mga tao ang sasaya. Nung Sabado po ng gabi, umikot po uli ako, nagmisa ako sa isang barangay. Pagkatapos umikot kami ni Father Knox, nagdala po ng pagkain, no? Sabi ko, bakit parang lahat yata ng bahay may inuman? Yung pala magpipiesta. 'Di ba? Talagang kahit nasunugan, talagang tuloy ang inuman, no? Talagang ito po yung mga taong talagang sobra-sobra kong magsaya. Ito po yung karanasan ng mga tao sa Ebanghelyo. Hindi na maunawaan kung bakit nag-aayuno ang mga alagad o hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Hindi na matanggap na pwedeng maging masaya habang kasama ang Panginoon. Gayong sila mukhang pinagtakluban ng langit at lupa. Alam po ninyo, meron tayong kasabihan sa Ingles, misery loves company. Ano pong ibig sabihin? Ang mga taong pakiramdam nila ay miserable sila sa buhay, gagawin nila ang lahat para ang kapwa maging miserable din. Pag ako malungkot, hindi ka dapat masaya, dapat malungkot ka din. Pag ako ay nawalan, dapat wala ka rin, para patas lamang tayo. Ganito po yung mga tao na hindi po natutuwa sa tagumpay ng kapwa. May mga taong lihim na hindi nagsasaya kapag ang kapwa ay maligaya. Maring oo, sa isang banda, marami po tayong pinagdaraanan, subalit hindi po sapat na dahilan iyon upang maging malungkot at maging masungit. Sapagkat ang laging pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kagalakan. Di ba ano ang sabi ng mga charismatic? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang mga El Shaddai ba ganun din? No? Masayang tunay. Oh. Kakaunti na naman ho kayo. Pero dadami kayo sa anniversary. Yan. Yan naman. Amen ang amen. Pero dumadami sa anniversary lang po sila dumadami. Pero kapag simpleng araw, nasa na po yung iba? Tignan natin mamaya kung maraming aaten ng prayer meeting. Oo. Mamaya. Oh. Kung may minudo, maraming aaten ng prayer meeting. Pero minsan wala namang minudo, kaunti lang yan. Naka-live pala tayo. Pero bakit ba? Yun po ang tinuturo sa atin ng ating Ebanghelyo. There is a time for everything. Subalit ang pinakabuod ng ating disposisyon ay yung matagpuan ng kaligayahan na nagmumula mismo kay Jesus. Sa kabila ng pagsubok, kinakailangan natin pong magkaroon ng pag-asa. At ang matibay na pundasyon ng pag-asa, walang iba, kundi ang pagtitiwala sa Diyos. Na ang Diyos hindi nagpapabaya, ang Diyos laging nakakaalala.
Kung kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, alam po ninyo kanina, no, buong maghapon po tayong nagkaloob, naglista no, sa mga kaparokya po natin na pagkakalooban ng gamit upang maitayo yung kanilang mga tahanan. Gasino lang naman yon, no? Pero alam nyo, nakita ko po yung sumila yung pag-asa no doon sa 181 na mga homeowners no ng barangay 849, 850, 852 na kung saan nasunugan, nawalan ng bahay, unti-unting babangon upang buuin ang pangarap, hindi lamang dahil merong pampagawa ng bahay, kundi naroon yung katotohanan na ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang Diyos hindi nakakalimot. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, pag meron po tayong mabigat na pinagdaraanan, kagaya ng kasabihan, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, hindi dahil tayo ay happy-go-lucky. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay sapagkat si Jesus ang ating kasama, si Jesus ang ating tunay na pag-asa. Amen.